Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakainit na balita at ito po ay ang tungkol sa posibilidad na umakyat ang presyo ni Dogecoin ng hanggang $2 sa nalalapit na panahon. Oo, narinig ninyo yan ng tama. $2 or $2. Ayon po sa mga crypto analyst, may malakas na posibilidad na tumaas ang presyo ni Doge sa mga susunod na buwan. Pero teka, hindi lamang ito simpleng haka-haka. May mga technical na dahilan, market patterns at possible catalyst gaya po ng Dogecoin ETF approval na siyang nagsusustento sa prediction na ito. Kaya kung Dogecoin holder ka o iniisip mong pumasok dito kay Doge, siguraduhin mong tapusin mo ang video na ito at isa-isahin natin ang detalye kung bakit at paano posibleng mag-rally ang presyo ni Dogecoin. Ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano nga ba ang kasalukuyang kalagayan ng presyo ni Dogecoin ngayon? Sa mga nakarang linggo ay medyo nahirapan po si Dogecoin na i-break ang ilang resistance levels. Particular na hindi nito nalampasan ang presyong 0.180 at bumagsak ito sa ilang support levels gaya po ng 0.1750, 0.1720 at saka 0.1620. Ayan, umabot pa nga ito sa bandang 0.1550 na nagpakita ng bearish sentiment sa market. Pero kahit pa pababa ang trend ay hindi pa rin nawawala ang pag-asa ng mga analyst. At bakit kamo? Dahil ayon po sa kanila ay nananatiling mataas ang presyo ni Dogecoin kumpara sa mga tinatawag na Fibonacci retracement levels. Lalo na sa 0.5 at saka 0.16 0.618 na levels. Sa simpleng paliwanag, ito po ang mga magic zones kung saan madalas nagkakaroon ng reversal ang presyo. Mula pababa, biglang aakyat. So kung patuloy na mananatili sa itaas ng mga price levels na ito si Dogecoin, may tsansa itong umangat muli. Ngayon paano po umaabot sa $2 ang prediction ng mga analyst? Ayan, isa po sa mga pinaka-tinututukang analyst ngayon ay si Trader Tardigrade. Ayon po sa kanyang analysis, may technical pattern po ngayon itong si Dogecoin na kahawig ng past movements nito. Isa po itong descending channel na sinusundan ng parabolic rise. Ayan po yung kanyang ibinahagi na chart dito. Ayan yung kulay blue, yan po yung descending channel. Yan, yan naman po yung kanyang projection. Yung kulay red ay yan po yung posibleng pagbagsak ni Dogecoin. At yung kulay green naman ito is kung magkakaroon ng breakout dito sa upper portion ng pattern na ito, ay ayan, possible po siyang makaranas ng price surge. Ayan. Sa mas simpleng paliwanag, kapag ang presyo po ni Dogecoin ay nagko-consolidate sa isang specific range, gaya po ng presyong 0.32 to 0.1740, posibleng magkaroon po ng breakout o biglang pag-angat. Kapag nangyari ito ay may chance na umabot ito sa resistance levels na 0.18 hanggang 0.1850. At kapag nag-break pa ito, mas malaki po ang posibilidad ng isang mas malaking rally. Ang projection po ni Tardigrade ay pwedeng umabot sa $2 itong si Doge kung magtuloy-tuloy ang kanyang trend. Samantala ay meron pa tayong isang analyst. Siya naman po si Dynamite Trade. Ayan. Ayon naman po sa kanya ay bullish pa rin ang long-term trend ni Dogecoin. Sa katunayan ay susundin daw ng ang cycle nito kung saan ay pwede pa raw umabot ng hanggang $5 sa susunod na bull run. Ngayon ay ano naman po ang papel ng Dogecoin ETF sa posibleng pag-akyat ng presyo? Ayan, sa ETF naman po tayo. Ngayon, isa po sa mga pinakamalaking potential catalyst ni Dogecoin ay ang posibilidad ng Dogecoin ETF approval. Yan, ang ETF or Exchange Traded Fund
ay isa pong regulated financial product na nagbibigay daan sa mga institutional investors gaya ng mga bangko, hedge funds at mga malalaking kumpanya na mag-invest sa crypto nang hindi kinakailangang direktang bumili ng coin. Ayon po sa data mula sa Polymarket, may 69% chance na maaprubahan ang Dogecoin ETF bago matapos ang taong ito. Kapag naaprubahan ito, siguradong lalaki ang demand para kay Dogecoin dahil papasok na ang malalaking players sa market. Hindi lang ito magtutulak ng presyo pataas, kundi magbibigay rin ng legitimacy kay Dogecoin bilang isang tunay na asset, hindi na lang basta meme coin. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin ng mga resistance at saka support levels na ito para sa hinaharap ni Dogecoin? Ayan, balikan po natin ang mga support and resistance levels. Dito po sa mundo ng crypto ay napakahalaga po ng mga tinatawag na support at saka resistance levels. Ang support level ay ang presyong sinasalo ng market. Kapag sumasalo po sa pagbagsak ng market. Kapag bumababa dito ang presyo, maraming bumibili. Kaya hindi na ito basta-basta bumabagsak palalo. Samantala ang resistance level naman ay ang kabaliktaran. Ito naman ang mga presyong hindi basta-basta nababasag pataas dahil maraming nagbebenta rito. Ang sabi nga ng mga analyst, kung mabasag ni Doge ang kasalukuyang resistance level nito, lalo na ang 0.18 at saka 0.185, may malaki ng tsansa na umakyat ito sa susunod na target, which is ang $2. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Dogecoin. And para sa atin ay magandang oportunidad po ito. Kung meron po tayong Dogecoin holdings, maaring magandang strategy ang mag-hold muna, lalo na kung naniniwala po tayo sa long-term growth nito. Ngunit tandaan po natin, huwag puro hype ang ating basihan. Dapat ay meron po tayong sapat na kaalaman sa technical analysis at saka risk management. Para naman sa mga gustong pumasok, mga baguhan na gustong pumasok pa lamang, malagang timbangin po natin kung ano ang entry point at kung ano po yung sulit. At wag po tayong basta-basta bumili sa tuktok or sa peak ng presyo. Abangan po natin ang tamang timing at gumamit po tayo ng tamang tools tulad ng Fibonacci levels at saka trend lines para sa mas informed na decisions. Kung sakaling matuloy po ang Dogecoin ETF, posibleng dumami ang demand at maaring tumaas po ang presyo. Kaya habang maaga pa, maganda pong pag-aralan natin kung paano po tayo makikinabang dito. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay interesting naman po talaga ang kaso ni Dogecoin. Mula sa pagiging isang joke na coin, unti-unti po itong nagkakaroon ng mas solid na position dito sa crypto space. Lalo na ngayon na pinag-uusapan na ang ETF. Hindi malayong maging seryosong asset ito sa mga portfolio ng mga institutional investors. Pero syempre, ingat pa rin. Hindi po garantisado ang future o hinaharap ng kahit anong coin. Ang crypto market ay volatile. Mabilis pong magbago ang galaw ng presyo at wag po tayong basta sumabay sa hype. Ang mahalaga ay meron po tayong sapat na kaalaman, risk management at malinaw na goal sa ating investment. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.